Hello Earth Signs, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Earth Signs? Pwede rin magkapalit, ikaw na lang bahalang tumukoy. Walang nagbago, ikaw pa rin ang gusto ko. Mukhang hindi na kayo yung magkarelasyon. May contact ba kayo? This is the end. Kasi tinapos mo na talaga eh. Ang third card, marami kang katangian na nagustuhan ko. Mukhang medyo makulit yung admirer mo. Only you. Parang guys, hindi na love, obsession. Mapilit kasi yung message niya. Tapos na nga. Mukhang ganun pa din. Yung nararamdaman niya yung sinasabi niya. Mahal kita kahit anuman naiisip mong kapintasan na meron ka. Ayan, sinasabi mo na yung kapintasan na meron ka para dumistansya siya, pero ikaw talaga yung mundo niya. Medyo kinabahan lang ako guys. Huwag kayo masyado sa ganitong person. Kailangan yung love na malaya kang nagagawa or naiisip yung mga gusto mo. Ngayon guys, kukuha ko ng konting cards para i-reverse. Unahin muna nating alamin yung patungkol sa iyo. Mamaya na lang yung patungkol sa person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Pentacles, ito yung card mo. Ikaw na lang magbaliktad kasi baka mabanggit ko yung patungkol sa person mo. Maingat ka na person. Hindi ka basta-basta nagagalit. At saka, masipag ka. Maaasahan, friendly, at saka successful ka. Yung success mo nagmumula sa pag-uugali mo. Lalo na sa pagiging mature at pagbalanse ng sitwasyon. Kaya unti-unti nagiging successful ka hindi lang sa feelings, kundi na rin sa career at saka financial. At mapapanatili mo ang success na ito. The Hangman, Queen of Swords. Imbis na unahin yung mga sarili mong hangarin, ay mas inuuna mo muna na unawain or intindihin yung sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Ang ilan sa inyo hindi katakot na isuko, isakripisyo or madelay o kaya maiba ng direksyon yung journey na tinatahak mo alang-alang sa situation. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards na ito ay i-release mo yung sarili mo sa situation, sa idea, or sa person na hindi naman nagpapasaya sa iyo. Sa mga nasa relationship, loyal ka, pero hindi ikaw yung person na nagpapakita sa harap ng maraming tao kung gaano ka ka-sweet. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakakasakal yung sitwasyon mo. Kailangan meron kang kalayaan.
na kahit may karelasyon ka, nai-enjoy mo pa rin yung personal mong buhay or oras. Sa mga single, huwag kang magpa-stuck sa feelings mo patungkol sa past person. Marami kang namimiss na oportunidad, lalo na't malapit lang sa iyo. Ano ba yung malapit? Yung mga potential person. Hindi mo binibigyan ng ng interest or chance na kilalanin. Ang ilang single naman dahil na rin sa trauma na nangyari sa'yo sa nakaraan, mas gugustuhin mo pa na maging single. Ang ilan sa inyo single mother ka at ang mas priority mo ay yung kinabukasan ng mga anak mo or anak mo. Pero hindi pa rin naman sarado yung puso mo. Kung merong pagkakataon, bakit hindi? Pero sa ngayon, hindi yon ang priority. Power. Ito yung advice ng mystical card sa iyo, na ikaw palang sapat na. Pahalagahan mo yung sarili mo at saka mas maging manaig sa mga taong nananamantala sa iyo. Ngayon naman guys, aalamin natin kung ano yung feelings ng person mo. At saka base na rin sa mga cards mo, maraming oportunidad na para sa'yo at pwede sa'yo. Kasi wise ka. Alam yan ng person mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo na malaki ang potential mo na mag-shine. Ito na yung person mo, 10 of Pentacles in reverse. Guys, hindi ko pinipintasan yung person mo pero ipapaliwanag ko sa iyo kung ano yung ipinapakita ng mga cards. Hindi siya magaling magplano, lalo na pagpatungkol sa financial. Kasi yung person mo, kabaliktaran mo. Meron siyang success, pero panandalian lang. At ang advice ng card na ito, kailangan ng tiyaga. Kung ano talaga yung goal na gusto mong tahakin, yun yung sundan mo, hindi yung papalit-palit, paiba-iba ng iniisip. At saka, lagi ko sinasabi sa reading ko na walang madaling success, hindi pwedeng shortcut. At saka, lahat naman tayo nakakaranas ng bad day. Magiging bad luck lang yan kapag pinagpapatuloy mo pa yung alam mo ng hindi akma. At saka sa relationship, walang kompetisyon. Ano naman kung yung person mo mas magaling sa iyo? Buti na lang person mo siya. Di kayong dalawa yung mag-collab. Pero ikaw yung susunod sa person mo. The Fool, 3 of Pentacles in reverse. Yun pa rin Hindi ka nag-i-stay sa mga plano mo at saka hindi ka natututo sa mga pagkakamali. Person mo itong tinutukoy ko At saka kailangan ng effort yung maging determinado ka at saka yung maging committed sa mga plano mo. Huwag yung bibitaw ka kaagad. Tingnan mo baka may kulang. Kaya hindi nagiging successful. At saka humingi ka rin ng opinion ng iba. Malaking tulong yun sa iyo. Sana lang maintindihan mo yung lesson na pinapaunawa ng Diyos sa iyo. Kasi sa mundo natin, hindi lang tagumpay or material ang importante. Sa mga single, marami ka nang hindi seneryoso. At saka, hindi ka naman kasi talaga nagbibigay ng effort sa mga potential person. At ang advice ng mga cards ay baguhin mo na yung pattern na yan. Mas maigi na magseryoso ka din para hindi mo ma-miss yung taong karapat-dapat sa iyo. Sa mga nasa relationship, base na rin sa mga cards mo, marami ka ng problema pero wag mo nang dagdagan. At saka yung atensyon at pagmamahal, huwag mo nang hanapin sa iba, lalo na kung may karelasyon ka na.
Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang dahilan ng alitan ay yung merong third person. Cycles. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ng balanse. Yun bang parang bulaklak na may time at season para sa kung kailan siya mamumulaklak or tutubo. Nakatatlong cards ka na para sa patience. Kailangan talaga ng pasensya. Yung katangian ng person mo ang pinakatinutukoy sa mga cards na ito. Kaya kailangan talaga na hinay-hinay. Kaya pala sa personalized cards, di ba sabi ko nga sa inyo, parang obsession yung naramdaman ko. Kasi nga ganito yung nangyayari sa buhay ng person mo. Mukhang ngayon lang niya nare-realize kung ano talaga yung importante sa mundo niya. Pero ang ilan sa inyo mukhang tinapos mo yung relasyon mo sa person mo. Ito yung relationship niyo naman na cards. Knight of Cups, Two of Cups, at Five of Wands. Babanggitin ko na din dito yung patungkol sa career, financial, at health. Sa relationship, ang ilang earth signs ay meron kayong malalim at saka yung bang passionate na connection ng person mo. Yung bang napupunan nyo yung kailangan sa relationship. Pero ang ilang earth signs sa pakikipagrelasyon, nagkakaroon ng competition sa ibang tao, sa kaibigan man yan, sa karir mo, o kaya sa person mo. Dahil na rin sa pagkakaiba ng opinion or gusto. Ang ilan sa inyo sa karir, maganda yung nagiging takbo. Merong job offer, ang ilan naman yung matatanggap yung application mo sa ina-applyan mong trabaho. At ang iba naman ay mapapansin yung kasipagan mo, yung galing mo sa trabaho. Kaya wag ka na magtaka kung maganda yung pakikisama sa iyo ng mga katrabaho mo. Ang ilan sa inyo sa financial ay sakto lang. Kasi hindi ka naman nagiging, yung bang waldas. Kaya mo naman i-manage ng tama yung financial mo. Magkaroon man ng kakulangan, nakaka-survive. Sa health, pangalagaan mo yung mental health mo. Umiwas ka sa stressful na situation. Kung may sakit ka man, malalabanan mo ito. Ang ilan sa inyo na single, yung person na nagugustuhan mo, may pagkakataon na makakasama mo siya. At doon magsisimula yung strong connection nyo sa pagkakilala sa isa't isa. At para sa ilang single, hayaan mo naman na mamiss ka ng potential person para doon mo malaman kung meron bang kahihinatnan yung effort mo. Ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na ikaw yung bukod tanging pinag-aalayan ng pagmamahal ng person mo. At ang ilan sa relationship na nagkakaroon ng matinding problema, kailangan na siguro ng professional help. At itong King of Pentacles ay nagpapakita na marami ka nang na-experience sa past, good man ito or bad, na pwede mong magamit yung mga experience na ito sa future para magkaroon ng solutions yung problems mo. Lalo na sa pagkakaroon ng decision, itong Two of Pentacles ay importante na magkaroon ka ng malinaw na pananaw pagdating sa mga choices mo. Kailangan ng balance, focus sa mga gusto mong magkaroon ng katuparan or ma-achieve ang mga goals. Itong The Chariot in reverse naman, ang ilan sa inyo naiisip mo na ang buhay ay hindi fair. Pero wag mo itong gawing dahilan or mindset na para mag-give up ka na. Kapag tingin mo hindi mo araw ngayon, pahinga mo yung isip mo pero wag kang mag-quit.
Mas damihan mo yung solutions at options sa mga ilang problema. At ang bad times, nangyayari talaga sa atin lahat yan. Mahirap na sabihin na makakabawi ka rin. Pero wala tayong choice kundi paligiran yung sarili natin ng mga taong positibo. Matutong magkontrol at saka maging kalma para yung problem hindi na lalaki or hindi lalong ma-delay yung solutions na para sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 222, balance. 999, a certain part of life is ending and it's time to let go. 436, it is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life.